Po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Mabuting umaga rin po, Father. Ngayon pong linggo ay ang ika-27 linggo sa pangkaraniwang panahon, 27th Sunday in Ordinary Time. At muli si Jesus sa Ebanghelyo ay nagbibigay ng isang talinghaga o isang kwento tungkol sa ubasan, na binabanggit din ng ubasan sa unang pagbasa sa sulat ni Propeta Isaias. Parang sa dalawang pagbasa, binabanggit ang tungkol sa ubasan. Sa unang pagbasa po, ang ubasan ay yung Israel, na kung saan nagtanim ang Diyos ng mabubuti. Pero sabi ng Diyos, bakit nung ako'y namitas, ligaw na ubas ang aking napitas? Samantalang, mabuti naman yung itinanim ko. Pero bakit iba yung naging bunga? At parang ganyan din ang isang tema ng Ebanghelyo. Pinagkatiwalaan nung may-ari ng ubasan yung mga tao, bagkus na magpasalamat, pinag-isipan ng masama, gustong angkinin. No? Parang pinagkatiwalaan, pero iba ang naging nasa isipan. No? Daliwas. Ibig sabihin ng isang tema ng mga pagbasa ay, God expects something in return. May inaasahan ng Diyos sa atin. Baga tayo din ay pinagkatiwalaan ng Diyos. May inaasahan ng Diyos sa atin. At kahit anumang sabihin natin, meron naman talagang dapat maibigay tayo. Kapag may expectation, alam niyan, may maibibigay. Kaya nga, expect din, naghihintay eh. Kapag alam na may maibibigay ka, ba't ka mag-expect kung walang maibibigay? At habang buhay ang tao, may maibibigay, may maambag, merong maibabalik sa nagbigay ng ubasan, ang Diyos. Merong maibabalik sa Kanya. Kahit ano, meron yan maibabalik. Kaya nga sabi ni Cardinal Rosales, diba, lagi yung narinig kung sa pondo ng Pinoy, ano mang magaling, kahit na maliit, basta't malimit, patungong langit. Yan. Yung binabalik natin, may patunguhan din. Hindi lang tayo nagbabalik, patungong langit. Ano mang magaling, kahit na napakaliit, basta't malimit, patungong langit. Patungong langit. No? Kahapon yata yun eh. May pumuntang 3, mag-asawa at kasama kapatid. Ako yung hinahanap. Hindi ko mang kilala talaga. At hindi taga-Pandakan. Basta yata nakita sa Facebook, pagpapagawa ng simbahan. At sabi niya, napakasimple lang yung damit po talaga. Nakatsinelas lang. Alam mong simpleng tao lang. Yung kapatid niya, sabi niya, anak ko, nagtrabaho po ako sa isang simbahan, yung anak ko, eskola ng isang pari. Sabi ko, taga saan po kayo? Taga Onyx yata. Yan, taga Onyx. At sabi ko, salamat po. Medyo po may natanggap kaming biyaya. Kaya na alam namin ginagawa simbahan. Hindi ko in-expect. At malaki-laki yung binigay. Hindi ko in-expect. Hindi naman ganun kalakihan. Pero hindi ko in-expect. At hindi ko makakalimutan yun. Tinandaan ko yung pangalan para sa misa, maisama lagi. Yan. Hindi ko inaasahan. Pero ako nagulat. Kasi sa unang pagbasa, nagulat ang Diyos. Mabuti naman tinanim ko. Bakit ligaw na ubas ang napala ko? Nag-expect ang Diyos. At gayon din sa Ebanghelyo. Sabi ng may-ari sa mga alipin, kunin mo yung parte ko. Hindi naman kinukuha ng may-ari lahat eh.
yung parte lang niya. Pero sinunggaban at kauli-ulian, sabi ng may-ari, yung anak ko'y papadala ko. Sinunggaban pa rin. Imbes na ibigay yung parte, gustong angkinin ang lahat. Yan. At ipagdasal natin. No, ipagdasal natin. Matuto tayong ibigay yung inaasahan ng Diyos, inaasahan ng iba. Pangalawa po, ang isang tema sa mga pagbasa is yung to give what is due to others. Ang ibigay kung anong nararapat sa iba. Kaya nga, yung may-ari sa Ebanghelyo, ang sabi sa alipin, kunin yung parte ko. Parte lang ang kailangan niya. What is due to me? Pakikuha nyo. Di naman kinukuha ng may-ari lahat eh. Yung nararapat lang sa kanya. Nung pinatay yung kanyang mga alipin, yung anak niyang kanyang sinugo. At hindi lang tema sa ikalawang pagbasa. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. No? Yung mabuting pag-iisip, mabuting hangarin, yun ang nararapat. Yun ang nararapat. At pag malinis yung hangarin, mabuting kaisipan, laging sumasa kanya ang Diyos. Kapagkat yun ang nararapat sa Diyos, siya'y mananahan sa malinis na isipan, malinis na kalooban. No? Alam ko na kilala ninyo yung dating MMDA chairman, sumalangit nawa, di ba? Si Bayani Fernando. Yung sa MMDA chairman, siya tinanong sa isa sa mga unang interview sa kanya, kung tama yung pagkakatanda ko. Sabi niya, ano bang plano mo? Sabi niya, gusto kong linisin ang lansangan. Sabi niya. At ang paliwanag niya ay ganito. I just want to make things clear where private property ends and public property begins. Yan. Gusto ko lang linawin kung saan nagtatapos ang private property at kung saan nagsisimula ang public property. Kaya sabi niya, lilinisin ko, siya nagpauso, lilinisin ko lansangan. Ayan, giving what is due. Binibigay kung ano ang nararapat. Yan. At kung minsan limot natin yan, yung ibigay ang nararapat sa iba, ang nararapat sa Diyos. And if we are not aware, it will lead to pagsasamantala, taking advantage. Kaya sa mga pagbasa, lalo sa Ebanghelyo, isa sa mga tema, giving what is due, kung ano ang nararapat. At yan ang katarungan. You also call that justice. Live in justice. Give what is due. Ibigay ang nararapat. Ibigay ang nararapat. At yan ang isang biyayang ipagdasal po natin. Kaya sa linggong ito, sa ika-27 linggo sa pangkaraniwang panahon, tandaan natin that God expects something from us. At pangalawa, tinuturuan tayo to give what is due to others. At sa bungad ng misa ngayon binanggit, na ngayon ay linggo ng mga katutubo o Indigenous Sunday. Maraming tribo din sa Pilipinas. Yung iba lingid na sa ating kaalaman dahil sa marami ng mga kalsada, mga development, kaya ang ibang katutubo, papasok na sa kagubatan. Yung iba sa kanila, ayaw din makipagsalamuha. Gusto nilang maging puro yung kanilang tribo, yung kanilang kultura bilang tribo. Pero maraming tayo matututunan sa kanila. No. May mga ilang tribo na rin ako napuntahan. May isa akong tribo napuntahan sa Mindanao. Galing sa Davao City, papuntang Bukidnon. May isa kaming tribo na tirahan dyan.
dahil wala naman sila mga kubeta. Kaya pag nagtatanong kami, ang sabi noon ay, pumunta kayo sa malayo-layo, maghukay kayo ng lupa, doon kayo magdumi, pagkadumi ninyo, takpan nyo ng lupa. Simple na naman ang katwiran. Huwag magkalat at pangalawa, galing sa lupa yung pagkain at ibabalik ng maayos sa lupa. Napakasimple ng paliwanag, hindi nag-aral. Pero napakayaman ng kanilang pag-unawa sa buhay at sa kapwa. Ang isa pa ay may mga lugar na walang tindahan, wala kang mabilhan. Pero may mga wild fruits, mga ligaw na mga prutas. Ang sabi sa amin ay, pwede kayong pumitas. Yung kakainin nyo lang. Huwag niyong ubusin. Kasi baka may dumaang gutom para meron din mapitas at makain. Tayo, pag may bunga, take all. Yan. Pero ang katutubo, take what they need. They don't take everything. Yung kaya lang nilang kainin, sapat lang para sa kanila. Nagtitira para sa iba, para sa kapwa. Yan. Kaya ngayon ay linggo para sa mga katutubo, pagdasal natin sila na patuloy na igalang ang kanilang karapatan. At gayon din, patuloy din tayong matuto sa kanila kahit karamihan sa kanila, pagkat ang iba nakapag-aral, kahit karamihan hindi nakapag-aral, sapagkat napakayaman ng kanilang pag-unawa sa buhay, pagmamalasakit sa kalikasan, at pagmamalasakit sa kapwa. Magsitayo pong lahat, sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang